Yo, magandang umaga. Agosto 8, 225. Ang nais na pupunta natin ngayon ay San Andres, Quezon. Ito ay binubuo ng 300 km kung ma-achieve yung challenge na yun within 24 hours. Let's see. Tara. Let's go. Pero shout out ko naman itong mga to. Yung kaputol ko tsaka yung bayo ko, mga addict sa ML. Ako, wild trip ako eh. Ingat sa ating lahat. Alas 12 ng madaling araw, ang ride out ko this day. Kakatila ng ulan na tumagal ng 2 oras dito sa Taytay, Rizal. Introducing San Andres, Quezon Province Solo Bike Expedition. Petsa, Agosto 8, taong 225. Welcome to my YouTube channel. Ako pala si JR. Capital J and R. Kasi Junior. Ganito pala karami ang dadaling ko sa expedition ito. Humigit kumulang na 20 kilos. Plus ako na nagbabody weight ng 55 kilos and approximately maabot ng 75 kilos. Alauna 9, narating ang may bangkal Morong Rizal. Pakiramdam ko agad sa ride na ito ay medyo antok na. Sinimulan agad ang expedition ito na 2 days before ay nag-long ride sa Sierra Madre plus Infanta Quezon Welcome Arc. Isang araw lang ang pagitan na pahinga sana. Kaso hindi na solid ang pahinga. Dahil pagkakuha ko ng back pay mula sa last employment ko sa Recuenco General Hospital, ay pumunta sa JT Bike Shop ng Paso Taguig para bumili ng second hand na left shifter kasi low budget at may mga matitinding ahon na babakbaking. Need ko ng 32T chainring shift. Suki na pala ako doon sa JT Bike Shop dahil hindi overpriced ang mga services at bike parts products. 3:51. Makatapos lang na yung initial breakfast dito sa may Family Laguna. Naka 57 kilometers na tayo. And with average of 20 lang. 20 lang. Takbong malayo lang tayo pre kasi ayoko malaspag. Yeah. Nagrasahan ko na rin pala ang aking rear hub or tinatawag na repack. Repack at hindi ko nabigkas ang F letter. Kaya wag kang backstos lalo't wala kang jowa. Mas backstos ka. Upon repacking ay nagbaklasan ang mga bulitas ng 6803 bearings ng rear hub. Nagbaklasan pala ang mga ito nung gumamit kami ng pinagbabawal na teknik sa naging bike expedition sa Mount Samat, Pilar, Bataan noong July 31 na inalog ng lubusan ang aking bisikleta sa hindi maayos na pagkasalansang nito sa estribo ng bus. Kaya pinalitan ng 6803 at nadamay pati ang 17287 na bearings. Nabuti meron ng JT Bike Shop. 5:57 AM, naabutan ng bukang liwayway, Pakabinti, Laguna. Kakatapos ko lang ding umidlip sa may kubo at nagsagawa ng panandaliang tulog dahil hindi na talaga kaya ng aking mga mata. Nadumilat pa sa buhay. Hindi na niya ako mahal. Ha, hotdog. Natatnan ko si Trupang Joshua na naputulan ng RD hanger sa patuloy kong pag-ahon sa Kabinte, Luisiana Road, uphills. Buti may dala kong chain cutter at pinahiram. Pagkaayos niya sa kanyang bisikleta ay umusad kaming dalawa ng sabay. Tinanong niya ako kung ako ba daw natutulog kanina sa kubo. Napatawa at sumagot ng oo. Mapaldo pala ang ahong ito sa Kabinte at Luisiana ng 6 hanggang 8% gradient. Nakapagpahinga ako sa paghintay habang isinasayos niya ang kanyang bisikleta at nakakausap siya sa mga usaping bisikleta. Namamotivate pa akong sumabay sa pacing niya. Kahit siya ay bata pa at ako ay middle-aged man na, age of 30. At na maalam na si Joshua pagkat siya ay dito lang sa Luisiana, Laguna. 7:36 ay umuusad na mag-isa dito sa V. Rosary ng Kabinte, Luisiana Road. Nagmamax gradient ito ng 7%.
Familiar na ako sa mga ahon nito, lalo na't ito ang ruta ko kapag naglalago na Lake Loop plus Camay ni Jesus, Lokban, Quezon. At pinagplaplanuhan na gagawin ko na bike ride ay Banahaw Loop plus Laguna Lake Loop para laspagan to the max. Ihinto pala ako sa gawing ito ng Louisiana, Laguna para bumili ng salakot, kung saan ko nabili ang bag na ito. Useless ang paghihintay ko na kulang-kulang 2 hours dahil out of stock na ang salakot. Umusad at napakape sa itaas na parte ng Louisiana, Laguna. Dala ang aking customized mug with Genshin Impact cute lollies. Lolicon Janai, Feministo Dash. Alas 9 ay nadaanan ang bagong pambungad na pambati ng Lokban, Quezon na dating sinira ng mataas na truck. Sa intersection ito ng Lokban, Quezon ay kumain na ako sa malapit na karinderya nang umagang spam silog at umidlip ng pangalawang tulog this day. Pagkagising, alas 10:25 ay aking tinuloy ang pagpapadyak. Pagkausad ng halos 100 metro ay naramdaman ko na naging bakla na ang aking clitch pedals at shoes. Ay! Kasi bumigay na! Isang tabi mo ang biro dahil nasirang lubusan ang clitch pedals at umuka na malala ang shoes. Dahil pinagandaan ko itong araw ng bike expedition, ako ay may baong extra sapatos at flat pedals para sa ganitong sitwasyon. Success! Umusad at hinaak ang Lokban Diversion Road hanggang sa Lokban Tayabas Road na may nadaan ng mangilang-ilang uphills na may gradient range of 6 to 10% at maikli. Napapahinto ko sa mga sandaling ito dahil makunat din ang mga ahong iyon. Nakaka 111 km na ako this moment. Kakaliwa patungo sa Lokban Tayabas Road. Alas 11:04, narating ang hangganan ng arko ng Lokban, Quezon at achievement unlock ang bayan ng Tayabas, Quezon. Majority ng daan dito patungo sa bayan ng Tayabas ay 70% lusong. Sa gawin ito ng syudad ng Tayabas ay nap-counterflow dahil hindi ko kabisado ang daanan na umaasa sa Google Maps. Sorry na, Kunjempoy. Sa di kalayuan, napansin ko ang tina-target kong salakot na hinahanap ko kanina sa Louisiana, Laguna. Nakabili ng salakot, pamaypay at arnis na panglaban sa mga demonyo na makakasalubong sa daan. 11:43, papunta na sa daan ng Tayabas Pagbilao. At magpapatuloy pa ang effortless na lusong patungo sa liblib na lugar ng Bico, Pagbilao. Pagdating sa liblib na daan ng Bico, Pagbilao ay patag na ang mga daanan. Magandang kakahuyan ang masusilayan sa paningin ng mga mata. Mas maganda ka! Charot! Pulse 20 PM, nakarating sa gawing pakaliwa nitong road intersection patungo sa Pagbilao Diversion Road at tatahakin ang mahahabang lusong patungo sa susunod na daan ng Pagbilao.
Another effortless lusong at hindi na ako pumapadyak dahil malayo pa ang pupuntahang ninanais. At nakaka 130 kilometers pa lang para may pagmatsyag pang gagawin ang aking utak dahil mabibilis ang mga dumadaan na malalaking sasakyan dito at pag-iingat ko na rin. 12:40 PM ay tinataak na ang malaking daan ng Maharlika or Pan-Philippine Highway. Nangangalam na ang aking sikmura at inaantok na naman. Yan! Saka excited mo, hindi ka nakapag-prepare kahit maikling tulog. Sorry na. Kaya naghanap ng karinderya na may magandang pwesto. Magandang pwesto? Masarap yan. Hindi magandang pwesto para makaitip ulit dahil ako ay inaantok. Kumain at nagpahinga bago sa main event ng Ahon Challenge dito sa Malikboy, Pagbilao, Quezon. Umusad pagkagising. Gawing pakanan pala ay Pabundok Peninsula na madadaanan ang Unisan, Quezon Province. Rekomenda ng kausap ko kanina sa Fami Laguna ang daang ito dahil maganda at patag ang mga kalsada dito since ang pupuntahan ko naman ay San Andres, Quezon. Naghahanap ako ng mga ahon challenges kaya dumaan dito sa Old Sigsag Road ng Mount Pinagbanderahan na Quezon Protected Landscape. Gusto ko kasi ma-experience ang ahon disaster dito. Ang kunat mo. Malikboy pa eh. For 10% Mahirap to i-one shot kasi grabe tagaktak ng pawis ko. Oh, pati yung pa ako, ay naramdaman ko pati bindi ko pinagpapawisan, no. Kasi kailangan pagka makita dito hindi ka na kasi pagka marami pinagpawisan ka na marami, yun na malakas na pag-drain ng lakas. Grabe, 13% to. Kunat talaga. Kasing kunat ang lola mo. Pinagpapawisan kasi ng marami. Quezon National Forest Park. Grabe. Ito na yun Ferdinand Marcos, 1969. Ito pang manok talaga Ngayon tayo. Magpipili tayo dyan. Sagad na natin sa 32/32. Baka di tayo makakaon dyan, matarik yan. $14, $16 lang talaga.
Sagad na ako sa 32 by 32. Hinto tayo dyan sa unahan. Para safe tayo ng safe yung pwesto. %, 12. %. Kundi na lang. Okay. Pinakahuling baitang. Laspag na ang tito mo. Nakailang pahingang hinto ako para hindi lubusang malaspag ang aking kalamnan. At halos nakalimang minor stop recovery ako. Depleted na ang aking stamina. Ngayon ko lang naranasan ang bumabad ng matagal sa 2 digits steep at max 16% gradient. At nakaka 148 kilometers pa lang ang aking tinatahak. Ngayon ko lang din nalaman na kabilang pala itong mount pinagbanderahan sa hanay ng kabundukan ng Sierra Madre. Preserve natin ang kabundukang ito dahil panlaban natin ito sa natural calamity na bagyo at landslide. Advanced calculation ng tinahak ay mahigit kumulang na 2.8 kilometers ang hypotenuse total distance ng bundok pinagbanderahan. Hypotenuse ay hindi mo alam? Mag-aral ka kasi ng maayos. At huwag iasa sa ChatGPT. Hypotenuse is the longest leg part of a right triangle. Nako, pati right triangle ay hindi mo alam. Talaga naman mga Gen Z. At napahinto na naman. For your information, ang first half ng ng ahon ay part ng Malikboy, Pagbilao. Itong second half na dito na ang papuntang Atimonan. Second half ibig sabihin ganun kahaba na halos 2 kilometro. Baba sa 13%, 12, 11, 10%. Yun na, single digit na. 8. Tingin tayo doon sa malapit sana. Kuya.
Ay, grabe. Ano talaga? Ito lang, tayo muna. Sagad pa tayo sa 32x32. Ibig sabihin, ang pinakalimit pala ng ano ko, 32x32. Hindi ko na kailangan pala mag-runny. Mag-runny ng 22. Actually, 22, pwede ko na siguro baklasin. Para bawas din kang kahit papano. Or bilhin na siguro ng bagong ano, crank arm na may ano, 2x. Then shifter 2x. Kasi wala na eh. Old school na nga ni 3x eh. Pagdating ko sa hazard signage na ito, ay magiging banayad na ang ahon, ranging 4 to 8%. Base sa mga taga rito, ay kapag marating ko ang kubong ito, ay part na ng Atimonan, Quezon. Sa lusong mahaba na ito, ay may total distance of 2.6 kilometers. Decline hypotenuse based sa aking cycling commuter calculation. At natapos din ang Mount Pinagbanderahan, Quezon Province. Majority ng daan ng Marlica Highway ay puro lusong hanggang sa marating ko ang Atimonan Port. At 3:38 PM, narating ko ang arkang pambungad ng Atimonan, Quezon Province. Bandang unahan, paliko ng Maharlika Highway, ay narating ang Atimonan Port na ito. Baguhan lang ako sa ganitong experience na kapag papasok sa ganitong port establishment ay mahigpit silang hindi nagpapapasok. Pakiayos naman sana ang approach. Sa nais lang dumalaw at masilayan ang dalampasigan. Sa inis ko ay dumiretso ng bahagya at narating ang Serenang Rebulto ng Atimonan. Landmarker ito ng Atimonan, Quezon na kahit elementary days ko ay nasilayan ito noon sa mga sinasakyang bus. Pumupunta at bumabalik ng Piuduran, Albay way back year of 2006. Naligo ako ng halos 5 minutes for the first bath this day. Lalo na't nangangamoy Antonio na dahil sa mga natuyong pawis. Mangangamoy Antonio ka talaga. Kasi 16 hours na ang total pag-bike mo. Duh! Umusad na pagkatapos maligo. At ang daan na tinatahak ay patag na halos. At 4:34 PM via Maharlika Highway ay narating ang bayan ng Plaridel, Quezon Province.
Sa part na ito ay kamuntikan na akong mahagip ng mga rumaragasang bus, kaya napilit na mag-offroad for safety. At hindi na ako nakikipagpatintero sa makitid na daan ng Plaridel. Sa hindi kalayuan at saktuang bilis, oras 4 at 40 minuto, narating ko ang isda na posting pambungad ng Gumaca, Quezon Province. Huminto at kumuha ng mga litrato. Umusad at dahil sa pakikinig ko sa Google Map direction, ay napaliko sa gawing kanang ito ng Gumaca Bypass Road at nabudol. Ha 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 ha, hotdog! Mahaba ba? Mahaba nga. Tayo lang. Mahaba nga tol. 8% to. 9% to. $11 oh. Ay, mabang parang. Nag 14% kanina. 12. Mabang parang halos eh. Hindi lang. Uno-uno na natin. Ito, uno pala. 32 by 32 ulit. Para high spin. $15% to. Budol to si Google Map ah. Pero ako lang yan. Kaya pa naman makit. Sexy ka talaga yun, Antonio. Budol si Google Map. Oh, marami pa? Thank you sa information. Just may kilometer mark. Magpahinga. %13. 12. Naka 500 meters pa lang ako. Okay. 14%. Mahabang parang ah. Pero babad eh. Mataas ito eh. Mahaba pa nga. Pa talaga. Ayun mo tayo. May snap na yan.
Tatanong ko na. Natatanong ko na. Natatanong ko ng tagumpay. Natatanong ko ng tagumpay. Pero budol. 5% lang. Lusong na. Nakalimang minor stop recovery ako sa puno ng ahon ng Gumaka Bypass Road at nagpahinga ng matagalan sa overlooking ito. Eleven, 10. Meron pa. Thank you. May bumati sa atin ng ingat. Salamat. Dito sa may Gumaka. Kala ko paahon na daan eh. Palusong pala. Sorry na. Nakapagtala ang unang ahon disaster ng Gumaka Diversion Road ng 3.2 kilometers mula sa paanan ng bundok hanggang sa road marker ng KM 197. Dapat iwasan ito ng mga gumagawi ng pabikol dahil nakakaubos ng lakas ang ahong ito. Not unless if you want more thrills. Na, 11 na. 12 na. 13. 15. Hindi muna tayo. 15% talaga. Lusong malala pagkatapos ng ahon challenge. Tarik naman yan. Papuntang Bicol, boss? Sige, palaan. Dandaan nga lang. Mataas yan? Since Pasan Andes Quezon naman ako, lumiko na ako dito sa GPMS Road
patungo sa susunod na bayan ng Quezon Province. "6:40 PM, narating ang arkong pambungad ng Pitogo, Quezon. Hindi na maaaninag na maayos kasi nagtakip silim na. And nakaka 200 kilometers na ako at this moment. Nakakasabayan ko pala si Vincent na taga Villa Perez, Pitogo. Nakikipagkwentuhan at nabanggit ko sa kanya na kapag nag-long ride ako ay mabilis akong makidlip, lalo na kapag naghahabol ng oras at makarating sa paroroonan. Majority pala sa liblib na daang ito ng GPMS Quezon Road ay rolling hills patungo sa pinakabayang paliko ng Pitogo Road. Ride out 19 minus 12 7:38. GPS signal lost. 7:38. Ride out na. 7:45 PM ay nakarating sa palikong kaliwa ng GPMS Quezon Road Extension at madadaanan pa ang nalalabing parte ng Pitogo. 7:54 PM ay nagpahinga sa waiting shed ng Pitogo dahil bumabagsak na ang ulan at upon 10 minutes major stop ay lumakas na ang buhos. Nag-decide na ihiga at itulog ang katawan para hindi masayang ang oras ko sa walang ginagawa, lalo na tumihina ang cellular phone signal. 10:10. Patapos lang umidlip ng halos mga 1.5 oras. Kasi naulan din eh. For safety, matulog muna. Nagkakagawis lang. Kasi mukha yan, Antonio. Maliligo rin ako. Dagat na siguro. Wala. Ano pa? 100 km pa. Alas 10:36. Macalelon, Quezon. Hindi talaga kita. Basta ito, no? May arko na niya ng General Luna, Quezon. T8. Mula sa Pitogo, papunta dito sa General Luna, Quezon Province, majority ay patag at may mga mangilang-ilang rolling hills na may saktuang tarik. Mag-aalas 12 na at naghahanap na ako ng kubo para umidlip at humiga dito sa General Luna, Quezon kasi pumapatak na naman ang ulan. Mission success! Ito ang mukhang hindi nalaspag ng lubusan dahil nakailang tulog ako sa mga kainan at sa mga lugar kung saan sumisipa ang antok. Nakapagtala ng 235 km ang day 1 ng bike expedition ito. 12 hours moving time at 12 hours total recovery time with average moving speed of 19.3 kph and total elevation gains of 2,373 meters. That's it for my day 1. See you sa day 2 and continuation ng aking San Andres Quezon solo bike ride expedition. At mag-iingat ang lahat.